Ang Golden State Warriors nga sana mga idol ang may pinakamalaking chance ang makuha si Jimmy Butler sa isang trade. Ngunit dahil umayaw na rin naman ito sa naging proposal ng Miami Heat, mabibigyan nga ang ibang team ng pag-asa na makuha at maagaw pa si Butler. At ayon sa inilabas na balita, isa nga po sa mga teams na nagbigay interes sa kuning ito ay ang San Antonio Spurs na desidido nga pong makapagpalakas ng lineup sa pagkuha ng bagong katulong ni Victor Wembanyama. Isa pa rin naman nga pong average na contender ang Spurs na nangangailangan ngayon ng improvement sa lineup kung gusto man nilang maging competitive papasok sa playoffs. Kumpara sa ibang teams, ang Spurs nga ang may pinakamaraming magagaling na batang player na maaari nilang gamiting offer na siguradong hindi tatanggihan ng Miami Heat. Sa katunayan, plano nga po ng Spurs i-offer dito sina Keldon Johnson, Jeremy Sohan at ang kanilang isang future first round pick at 2 second round pick. Kaya mataas ang tsansa ng Spurs na maunahan ng mga teams sa pagkuha kay Jimmy Butler sa mga susunod na linggo. Samantala, sa unang beses na pagkakataon nakatapat na naman o magkakatapat na ang Los Angeles Lakers at Houston Rockets na maganda ang performance nitong mga nakaraang laban. At kagaya ng inasahan sa umpisa pa lang, pisikalan na agad ng Rockets sa player ng Lakers sa pangunguna ni Dillon Brooks na siyang humaharap at nakikipag-trash talkan muli kay LeBron. Dahil dito, naging mainit ang bakbakan sa simula. Bagamat natambakan ng Lakers sa first half, nakagawa rin naman dito si Coach JJ Redick ng adjustment sa pagbibigay kay Dorian Finney-Smith ng mas mataas na minuto. Natulungan nga nito ang Lakers na maibaba sa 2 points ang kalamangan gamit ang kanyang depensa at makadikit sa last seconds ng fourth quarter. Sadyang may mga tawag lamang ang mga referee na hindi talaga pumabor sa kanila. Una ay ang hindi pagtawag sa timeout ni LeBron James at ang offensive foul kay Anthony Davis, pero it's a good game. Nasa magandang posisyon ngayon si Coach JJ Redick. Sa kabilang banda, na-extend ng Cleveland Cavaliers sa 10 games ang win streak matapos nilang patumbahin ang Charlotte Hornets na siyang nagpaangat sa kanilang record sa 31-4 bilang number 1 sa buong NBA. Hindi rin naman biro ang winning streak ng Cavaliers dahil majority dito ng panalo road games kontra sa mga western teams kagaya ng Golden State, Denver Nuggets at Lakers na lahat liyan nawalis sa regular season. As of now, 3 teams pa lang ang nakakatalo sa kanila, which is ang Boston, Hawks at ang Miami Heat. At kung may pagpapatuloy ito ng Cavaliers ang momentum at pace ng panalo, hindi malabong mapantayan nila at mabasag pa ang best record na ginawa ng Golden State year 2016 na merong 73 wins, 9 losses. Kagaya noon, napakadominante rin naman ng Cavaliers kung saan naging madali na lamang sa kanila na patumbahin ang ilang mga top contender sa East at Western Conference. Hindi rin naman nila masyadong ma-checkmate ang kalaban dahil husay at magaling nga talaga sa paggawa ng adjustment ang kanilang mga coaches. Pero ayon mga idol sa naging pahayag ni Mitchell sa kanilang interview, bagamat target nilang mabasag ang record ng Warriors, mas gugustuhan pa rin naman nilang magkampiyon ngayong taon.